Bismillah, alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mga paalala inshallah para sa ating lahat tungkol sa mga katuruang Islamiko. Ang pinaka-purpose ng ating lecture ay upang inshallah matugunan ang isa sa mga bagay o mabigyan ng eksplanasyon ang ilan sa mga katuroang Islamiko. Ang pinaka-topic natin ay tungkol sa paglalakbay. At ito ang paglalakbay mula sa isang punto papunta sa isang punto. Mga tao na may destinasyon, may patutunguhan inshallah. At ang Muslim sa harap ng mga batas Islamiko ay may napakaraming mga kwento, marami itong mga pagbabatas, maraming nailahad na mga katungkulan tungkol sa paglalakbay. Sa araw na ito, inshallah, kukunin natin ang ilan sa mga paalala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o kaya yung mga mababasa natin sa ayah mula sa Quran tungkol sa paglalakbay. Sa ating kapanahunan, lahat yata ng Muslim ngayon ay naglalakbay na. May pinapatunguhan, may pinupuntahan. So kinakailangan natin magbigay ng mga guidelines sa mga kamusliman tungkol sa mga araw o mga oras na sila ay naglalakbay. At sa mga panahon na ito na kung saan nagtapos ang isa sa malaking ibada natin, at yun ang ibada ng Saumu Ramadan, nagsimula na ang hudyat na ang sakripisyo sa paglalakbay. At ito ang panlimang haligi ng Islam, ang sakripisyo o ibada sa pag-hajj na isa ring uri ng paglalakbay para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Quran, napakaraming mga salaysay tungkol sa paglalakbay. Qala Allahu azza wa jal, "Qul siru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatul mukadzibin." Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, magmasid kayo, maglakbay kayo sa kalupaan upang makita ninyo ang naging kahihinatnan ng mga taong nagpasinungaling sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qul siru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatul mukadzibin. Yaan ang isa sa mga unang purposes kung bakit naglalakbay ang isang Muslim ay upang makamasid siya at maipaalala niya sa kanyang sarili kung ano ang nangyari sa mga taong napuksa o nadatnan ng kaparusahan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kawalan nila ng iman. Ito ay paglalakbay ng isang Muslim na kung saan inshallah may purpose o may kahalagahan. Ang paglalakbay na ito, kung ito ay naisabi sa ating mga usipan at naisabi sa ating mga puso, na ang pagtingin sa mga napuksa, sa kanilang mga bahayan na nagiba, sa mga lugar na kung saan isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pagpapaalala ng kainaman ng iman na meron tayo ngayon. Sa isang Muslim na nagiging turista, sa isang Muslim na naglalakbay at napadaan siya sa mga lugar na kung saan naipuksa ang mga tao doon noong unang kapanahunan dahil sa kawalan ng iman, magkakaroon inshallah ng pasasalamat ang isang Muslim sa taglay niyang Islam, sa taglay niyang iman, sa taglay na pagpipili na ibinigay sa kanya o iginawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makakapagsabi siyang alhamdulillah sa Islam na ibinigay ni Allah, alhamdulillah sa iman na meron ako, alhamdulillah at hindi ako napabilang sa mga taong naipuksa o nadatnan ng kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yaan ng isa sa mga purpose sa paglalakbay ng isang Muslim upang inshallah ay magkaroon ng reward o gantimpala ang kanyang paglalakbay. Huwag kayong maglakbay dahil lamang sa gusto ninyong magsaya, dahil gusto niyo lamang maging maligaya. Ang isa sa mga sinasabi natin ngayon, maglakbay kayo upang matingnan ninyo ang kalupaan, lalong-lalo na ang mga lugar ng mga taong nadatna ng kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paulit-ulit din itong sinasabi sa Quran. Ilang beses pang sinabi sa Quran na kul siru fil ard.
ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Iilang beses din inulit ito na inuutusan ng mga Muslim na sa kanilang paglalakbay. Maghanap ang inyong mga mata ng mga bagay upang inshallah ay mapagdiin ninyo ang pasasalamat sa Islam, sa iman, at sa pabor na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Pangalawa dito sa paglalakbay ng isang Muslim, kinakailangan marunong ang mga mata ng Muslim na makita ang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kagandahan ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang Muslim sa kanyang paglalakbay, nakikita niya ang kagandahan ng kalangitan, ang kalawakan nito, ang katatagan ng kalangitan na hindi nahuhulog sa kanya, ang iba't ibang kulay ng kalupaan, ang ulan na kanyang pinagdaraanan, o init at iba pang mga bagay na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may lalang. Siya lamang ang naglikha nito. Kaya makakapagsabi ang isang Muslim na, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka. Ang makakapagsabi ang isang Muslim sa pagpupuri kay Allah, sasabihin niyang, O aking Panginoon, hindi mo ito ginawa ng walang saysay. Pinupuri o dinadakila kita. Ang isang Muslim sa pagkakita niya sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakakadagdag siya ng iman. Nakakapagpatauba siya sa kanyang sarili. Nakakapanumbalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paglalakbay ay isang bagay na napakainam sa isang Muslim, lalong-lalo na sa mga Muslim na napaghihinaan na ng iman. Lalong-lalo na sa mga Muslim na kung saan minsan na hindi na nila mahanap-hanap kung ano ang purpose nila sa buhay. Lalong-lalo na sa mga Muslim na minsan nakakalimutan na sila pala ay mga taong pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkalikha. Yan ang pangalawang adhikain ng isang Muslim sa kanyang paglalakbay. Ang makakita ng mga magagandang tanawin upang inshallah ay maipanumbalik niya ang pagtitibok ng kanyang puso sa pagdakila sa kahisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makakapagsabi siya na Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka. Makakapagsabi siya, O aking Panginoon, hindi mo ito ginawa ng walang saysay, pinupuri at dinadakila kita. Ang isang Muslim sa dalawang purpose na yon ay inshallah sapat niya upang mapunta siya sa pangalawang purpose, upang makapaglakbay siya. At ito ay isang rekomendasyon natin kung kayo ay may kahinaan, kung kayo ay may kahilingan, at naghahanap kayo ng kasagutan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangangailangan ninyo dito sa dunya at sa inyong akhirah, maglakbay kayo. Dahil sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagsabi na ang dua ng isang manlalakbay ay palagi ang sinasagot yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang manlalakbay, punong-puno yan ng pagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng dua na kung saan maisip niya, kabutihan ng kanyang dunya at kabutihan para sa kanyang akhirah, idunudua niya habang siya ay naglalakbay. Dito, ang isang Muslim sa kanyang paglalakbay, hindi lamang siya naglalakbay ng walang-wala lang na purpose o saysay, kung hindi pinupush niya, tinutulak niya ang kanyang sarili upang mapalapit palalo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa kanyang pagdudua habang siya ay naglalakbay, tinatanggap yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa inyong paglalakbay, aking mga kapatid, huwag ninyong kalimutan ang pagdudua. Ito'y katanggap-tanggap mula sa isang Muslim. Ito'y katanggap-tanggap mula sa isang mu'min habang kayo ay nasa paglalakbay. Ang inyong mga problema, inshallah, ay maiibsan. Ang inyong mga kahilingan ay may kasagutan. Kung ano ang hinahanap ninyo, inshallah, ay matatagpuan sa pamamagitan ng paglalakbay na may ginagawa kayong pagdudua. Huwag kayong matulad sa mga kafir na kung saan naglalakbay lang sila upang sa iba't ibang mga hangaring pang dunya. Ang isang Muslim kapag ginawa ang mga bagay na ito na tatlo na sinasabi natin habang sila ay naglalakbay, ang kanilang pagta-travel, ang kanilang pagkakaroon ng journey dito sa dunya ay nagkakaroon, inshallah, ng kabutihan para sa kanila.
Ganito ang Muslim sa kanyang paglalakbay. Nagdudua, nagzikir, namamangha sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, dinadakila ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may nakita siyang mga lugar na naparusahan, siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na siya hindi siya naisama sa mga taong may kufur sa kanilang mga puso. Nagpapasalamat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam na naibigay sa kanya. Nagpapasalamat siya sa iman na meron siya. Taglay-taglay niya, inshallah, sa kanyang paglalakbay, ang palagiang komunikasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagsasabi ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sa paglalakbay ay mga bagay na kaaya-aya. Sa isang tao din, alam natin na may hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na sunna sa mga Muslim na kung magsimula ang kanilang paglalakbay, may mga specific sets of dua na dapat silang sasabihin. Ito ay mga pagsasabi ng ayah at pagsasabi ng mga takbir at pagsasabi ng specificong dua na initinuro sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam upang inshallah may protection kayo dahil sa paglalakbay ay may marami din kayong makikitang mga bagay na nagpapalimot sa inyo sa inyong mga hangarin habang kayo ay naglalakbay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan ang sinasabi sa unang mga moment na kayo ay magsisimulang maglakbay. Pagkatapos sasabihin ng Muslim, ano sasabihin ng Muslim? Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pagkatapos nito ay magdudua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasabing, Allahumma inna nas'aluka fi safarana hadha albirra wat taqwa. At iba pang mga karugtong ng dua na yan na nagpapasabi na ang isang Muslim sa kanyang paglalakbay, kinukuha pa rin niya ang proteksyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa isang Muslim, ang paglalakbay ay pagmumuni-buni din niya bilang pang-apat ng kanyang pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa alam ng Muslim na ang buhay dito sa dunya ay paglalakbay papalik sa kanyang akhirah. Kaya kung sino man ang maglakbay, sinasabi ng iba na ito ay konting mga pamamaraan upang inshallah nanunumbalik siyang muli kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang pag-hajj bilang isang malakihang paglalakbay, dito naiintindihan ng isang Muslim na ito ay pagsagot sa panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaisahan sa pagsasabi nilang, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. O aming Panginoon, sinasagot namin ang iyong panawagan. Ang panawagan ng pagpunta sa Makkah sa pamamagitan ng pagtawag noon ni Ibrahim alayhis salatu wassalam. At itong paglalakbay na ito, ang mga puso ng mga Muslim ay nakatali hanggang sa araw ng paghuhukom sa pagsagot sa panawagan ni Ibrahim sa paglalakbay papunta sa Makkah. Ang paglalakbay na ito ay walang katapusan. Kung ang paglalakbay dito sa dunya minsan ay nagkakaroon tayo ng pagod at hirap, i-imagine lang ng isang Muslim ang paglalakbay pagkatapos ng dunya. Dahil ang paglalakbay pagkatapos ng dunya ay mas mahaba-haba pa kaysa sa paglalakbay dito sa buong buhay natin dito sa dunya. Ang paglalakbay doon sa akhirah ay mas mahaba-haba pa. Mas mahaba-haba pa ang paglalakbay habang naghihintay sa barsakh. Paglalakbay na kung saan babangon muli tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paglalakbay din yun hanggang sa mapunta tayo sa isang lugar na nagtitipon-tipon ang lahat ng nilikha na anak ni Adan. Paglalakbay sa paghihintay kung kailan ang turno natin sa ato ay harap na mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ilang daang taong paghihintay yun, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Paghihintay sa paglalakbay papatungo sa pagtitimbang sa mizan. Paglalakbay pagkatapos noon sa sirat, na kung saan ang ilan sa atin ay may iilang daang taon na'y
hindi pa rin nakakapagkalahati ng kanilang paglalakbay sa Sirat, paglalakbay na kung saan ang iba sa atin sa Sirat ay mahuhulog pa sa Jahannam, tapos magsisimula uli. Pagkatapos ay maglalakbay muli at ang iba sa atin ay 500 taong nang nakapamuhay sa Jannah. Ang iba ay nasa simula pa rin ng Sirat sa kanilang paglalakbay. Kaya mahaba-haba pa ang paglalakbay na ito ng isang Muslim. Ng refleksyon sa mas malalakihan pang paglalakbay na paggagawin o gagawin ng isang Muslim sa kanyang buhay. Actually, ang buhay mula sa kabataan papunta sa katandaan ay isang uri din ng paglalakbay. Aalis ka man sa lugar mo o hindi ka aalis, paglalakbay pa rin yun. Kaya napakaraming hadith tungkol sa paglalakbay. At ang ating mga diskusyon sa mga susunod na mga topics o sa susunod na mga lectures ay tungkol pa rin sa paglalakbay. Katulad ng paglalakbay na ginawa ng mga propeta. Lahat-lahat ng mga propeta bilang huwaran ng mga taong may pananampalataya ay nagsimula sa paglalakbay. Si Muhammad bilang isang halimbawa, sallallahu alaihi wasallam, ay naglakbay mula Makkah papuntang Madina na ginagawa natin na ngayong kalendaryo sa ating Islamikong taon at yun ay tinatawag nating Hijrah. Paglalakbay yun mula Makkah papuntang Madina. Kung bakit siya naglakbay, hihimay-himayin natin yun in the future. At ang malakihang paglakbay na ginawa ni Musa alayhi salatu wassalam noong siya ay nagsimula bilang mga alipin ni Firaun, sila ay naglakbay papunta sa Ardul Muqaddasa o lupang ipinangako. Iyon ay paglalakbay. Paglalakbay ni inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim at sa kanyang propeta na si Lut alayhi salatu wassalam noong sila ay pinipersecute ng mga taong ayaw maniwala. Paglalakbay na ginawa ng iba pang mga propeta, napakaraming mga halimbawa sa paglalakbay. Kaya hindi dapat maging isang garib o bagay na kung saan kakaiba sa isang Muslim ang paglalakbay. Dahil ang paglalakbay ay parte ng kanyang buhay. Dito sa dunya, inshallah, sanay-sanayin na ninyo ang mahaba-habang paglalakad dahil mas mahaba-haba pa talaga ang paglalakad ninyo pagkatapos ng inyong kamatayan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ang mga Muslim, inshallah, ay nakahanda sa paglalakbay na ito at tayo ay nabubuhay din sa paglalakbay. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw ano sabi? Abir sabil. Maging o mabuhay kayo sa dunya na para bagang kayo ay mga estranghero. Ang estranghero ay isang taong manlalakbay. Aw abir sabil o mga taong napadaan lamang sa isang lugar na hindi kayo mananahan doon. Ibig sabihin, manlalakbay pa rin. Napakaraming hadith na i-discuss tungkol sa paglalakbay na kung saan iba-iba ang mga madahib ng ating mga ulama tungkol sa paglalakbay. Ano ang mga hukom sa paglalakbay sa isang Muslim na nakakaapekto sa ating ibada sa pang-araw-araw at ang iba pang mga hikma at ang mga rehalat o mga paglalakbay ng ating mga ulama. Ang a'immatul arba'a katulad ni Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i at Imam Ahmad ibn Hanbal bilang mga halimbawa ng mga magigiting ng mga ulama natin, punong-puno ang buhay nila ng paglalakbay. Kung ilang kilometro, daan-daan ang ibinilang nito, kung ilang mga buwan ang dinugol nila sa pagsakay sa likod ng isang kamelyo o donkey, sa paglalakbay ay dapat inshallah makita natin na parte talaga ito ng buhay natin bilang mga Muslim. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna waghfir lana warhamna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.